Hi guys! Papakita ko nga pala sa inyo yung Akaso Brave 7 LE at kung ano yung laman nito nung na-unbox ko na. So, ito yung box niya inside. Ito yung mga tools na pwede mong ma-receive. Syempre, itong battery. Battery na 2 pieces. Kasi yung isa nandito na sa loob ng Akaso Brave. Then, ito yung mga tools. Mga laman niya. So, pang action cam talaga siya. For driving, for motovlog. Ang dami. Sobrang dami. Ayan. Kompleto na. Meron pang mga ganito. May mga tools talaga. Ayan. So, ito yung kanyang manual. By the way, bili ko pala to sa TikTok. Tapos meron pa siyang tools na ganito. Kasama. So, itabi na natin ito. Ayan, ito. Brave 7 LE. Then, meron pa siyang kasamang for underwater video na magagamit mo, underwater tools, yung case niya. Ayan. And ito yung model. And meron 2 pieces na battery na kasama. And syempre, as of now, alam ko na lobat na. Kailangan na natin palitan yung battery. So, ganito lang guys. Kung paano magpalit ng battery ng Akaso Brave 7 LE. So, push mo lang to, then, pa-flip. I-flip mo siya. Push, flip, diba? Madali lang. Since meron na siyang ganito, kita nyo ba? Meron na siyang ganyan. So, madali lang siyang matanggal. Matanggal mo siya, mabilis lang. Then, pwede mo na siyang ilagay dito sa charging hub niya. So, titingnan mo lang siya sa nakatapat yung pinaka charging. Ayan. Then, palitan na natin. Ayan. Malabo ba yung video guys? Pasensya na. So, dahan-dahan lang. Ando din yung SD cards. Yung SD card, dyan nyo din susuksok. Ayan din. Ayan. Kita mo yung SD card. So, sabi nila, kailangan daw yung SD card mo is U3. Para talagang hindi mag-stop yung videos mo. So, tuloy-tuloy lang. Hindi magka-problem pagkuha ng video. Ayan. Ano lang. Then, ganyan mo. Siyempre, pagka ganyan, yan. Diba? Dali lang. Then, i-open na natin yung Akaso Brave 7 LE. Yan, dito lang. Siyempre, may power on and off. Push mo lang. Bilis lang. And, talagang matibay siya. So, ayan. Makikita mo agad na napaka-linaw. Pwede talaga siyang pang motovlog. And, ito yung mga setting niya guys. Papakita ko. Ito yung video resolution. Naka 40-30 FPS siya. And, yung, balik tayo ulit doon, voice record, naka-on. Naka-on yan. Naka-high yung video quality and wind noise reduction, naka-on. Hindi ko to alam tong EV na to. Metering, center, multi. So, nakikita pa guys. Naka-ano ba? And date stamp. Balik tayo sa yan. Tapos na tayo sa video resolution. So, dito na tayo sa yan. Sa setting. Sa sounds. Yan. Since ako ayoko nang merong tumutunog habang pumipindot ako. So, ang ginawa ko siniro ko yung volume niya. Yan. Naka-zero siya. Then, balik tayo back sa microphone. Built-in yung ginagamit ko na
na external mic niya. Ay, built-in yung ginagamit ko na mic niya, guys. Wala pa akong try na external microphone. So, ito naman sa angle, merong super wide, wide, medium. So, tatlo option. So, wide lang. Pero sobrang ganda na yan, guys. Okay na yan. Ito may diving mode. Syempre, naka-off yan. Di naman tayo diver. Pagka ginamit mo lang yan sa under the water. So, meron siyang effects, normal, black and white. So, pag inano mo na, so, normal lang yung effects niya. May natural, may negative, may brightness, contrast. Yan, pwede nyo pang mapaglaruan yung ano na yan, yung setting na yan. So, tapos na dyan. So, sana dito sa distortion calibration naka-on. Driving mode naka-off kasi pag in-on mo yan, pagka pumunta ka na kagad sa video, tuloy-tuloy na yung video mo. So, i-off ko na lang yan. And upside down, matik na pag in-on mo yan, naka-upside down siya. So, depende yan sa paglagay mo sa iyong phone stand. Then, screensaver, naka-off. Merong screensaver, merong automatic off. Pag di mo ginagamit, naka-off lang yan. Power frequency, 50 Hz lang at 60 Hz ang available. So, ito naman, guys, yung sa white balance. Pwede mo rin yan mapaglaruan yung setting na yan. Sobrang ganda yan. Mayroon siyang daylight, may shade, tungsten light, and white fluorescent. Depende sa'yo. So, pipili ka na lang dyan. Since ako, mas gusto ko automatic para mas authentic yung video na makukuhaan. And date and time, language, meron din. Dito din yung option ng format ng card, yung SD card. Yun lang. And dito naman so yan yung video setting natin. Ito naman, dito naman tayo pupunta sa photo setting. So, pindutin mo lang tong mode na to, tapos pupunta ka na sa photo setting. Ayan, pindutin. Magkaiba yung setting ng picture and video. So, ayan, photo resolution, 20 megapixel, 16 megapixel, up to 5 megapixel. And high, middle, low na image quality. ISO. Ayan. Di ko alam bakit ito yung nakalagay. Then, yung EV. So, guys, comment kayo kung ano yung ISO na yan. Ano ba yung mas magandang pati yung EV. Yan. Then, sa setting, meron din siyang setting na shutter. Siyempre, in-off ko din yan. Sa microphone, built-in yan. Guys, yung image quality. Yan lang yung sa photo setting, guys. So, hindi ako techie dito, pero pinapakita ko lang sa inyo, guys, kung gaano siya, alam mo yun, sobrang worth it sa price niya na 6,500. Kung gusto mo ng action cam, gusto mo mag-vlog, umaakyat ka ng mountain, travel ka kung saan-saan, tas ayaw mo pang mabasa yung cam mo. So, may case pa siya na. Ito na nga, guys, yung Akaso Brave 7 LE, and meron siyang front camera, and makikita mo kung yung face mo habang nag-vlog ka, diba? So, talagang nakakatuwa. Para talaga siya sa mga mahiyain na gustong mag-vlog. Diba? So, talagang sobrang worth it. Diba? Kumpara mo naman sa mga mamahaling action cam. So, ayan, meron po siyang front camera and sa back camera. So, worth it na worth it to para sa mga nag-start na mag-vlog. And
Ang maganda pa dito, pwede kang kumuha ng video, ng picture na habang umuulan. ah, Kasi protektado yung action cam mo kasi meron talaga siyang protected case na kasama. So, yun lang guys. Maraming salamat.